If you are expecting your partner to complete you, you'll be disappointed. Bakit? From what I've learned in life, one incomplete person plus another incomplete person, put them together, two incomplete persons. Kapatid, real talk po tayo. Napapagod ka naman minsan ng parating naririnig mo. Oh, may jowa ka na ba? Kailan ka na ba mag-aasawa? Pero teka. Hindi porket gusto mong mag-asawa, ibig sabihin ready ka na. Kaya nga, sa episode natin na ito, we're gonna talk about if you are already ready na ikaw ay mag-asawa. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Sa video na ito, pag-uusapan po natin, yung buhay, tahimik o kaguluhan. Pag-usapan kasi natin yung 5 signs kung handa ka na ba talaga mag-settle down at mag-start ng iyong pamilya. Ay guys, ito lang hindi lang financial aspect ang pinag-uusapan po natin, pati mental and emotional aspect. Kaya kung gusto malaman kung pasado ka, ready ka na, tapusin mo tong video na ito. Let's talk about sign number 1, if ready ka na talagang mag-asawa. Siyempre, meron kang consistent na income. Ito lang hindi love lang po ang puhunan sa pag-aasawa. Hindi pa na yung pag-ibig lang. Aanhin mo ang pag-ibig ng wagas, kapatid, kung wala kayong makakain na bigas. Kailangan din may laman ang bulsa, di ba? Tanungin mo, may regular income ka ba? Napasusuportahan mo yung pamilya mo. Number 2, marunong ka ba mag-budget? Number 3, willing ba kayo mag-asawa to live within that budget, yung kita nyo? May ipon ba kayo to start with? Kung hindi mo pa masasagot tong mga to, kapatid, wala ka pang regular income, you're not willing to live within your budget, wala ka pang ipon, nako, kapatid, wag na muna. Paano mo masusuportahan ang pamilya mo? Second, marunong ka na bang mag-commit o mag-compromise? Kasi ito lang po two different things, commit and compromise. Commit, because love is not about feelings and emotions only. But love is all about a choice, a decision, and a commitment. Believe me, there are days when you wake up, you won't feel any love. Lalo na kung nag-away kayo. Ang mararamdaman mo, anger, bitterness, hatred, murder, suspense, action, thriller. Oo, kaya nga, when we got married, parating sinasabi ng pare o ng ministro, for richer and for poorer, for better and for worse, in sickness and health, till death do you part. Bakit po? No choice ka, committed ka. Diba? At syempre, kailangan matuto ka rin mag-compromise. Hindi parati kung anong gusto mo, masusunod ka. Diba? Dati single ka, masusunod ka, ikaw kasi. Pero ngayon, may katuwang ka na Diba? Handa ka naman mag-adjust at unawain ang partner mo. Marunong ka ba makinig? Hindi lang puro sarili mo ang iniisip mo. Alam mo ba na laging hindi perfect ang relationship? Diba? Ang tanong, pipiliin mo ba at ipaglalaban mo to? Kaya kung hindi ka pa ready mag-compromise, hindi ka pa ready to commit, wag muna. Sign number 10 na po tayo. Alam mo ang responsibilidad bilang isang mag-asawa. Hindi lang to yung kilig-kilig moment. No. Honestly, once you get into a relationship, hindi yung parang minsan ka lang magkikita, pag nainis kayo sa isa, may cool-off period. Wala, may responsibility na ito. Kasi magiging provider ka na. Ikaw na magbabayad ng tubig, kuryente, upa, lalo na kung ikaw ang lalaki. Alam mo, ang pag-aasawa, hindi solo flight. O ito, handa ka na ba magpatawad, makisama? Hindi lang sa asawa mo, pati sa kanilang kamag-anak incorporated, sa biyanan mo, di ba? Sa balae mo. O, yun. While I'm describing this, I'm sure some of you are saying, Chinky, hindi pa ako handa. Kung di ka pa handa, wag muna. Kaya nga tatanungin kita, Willie Mark Galosino, Ian Basarte, and Emma Fe Panganib. Oh, ready na ba kayo? Let's go to number 4. Oh, ito. Napag-usapan niyo na ba ang mga mahalagang bagay bago kayong mag-settle down? Yung parang klaro ba yung expectation sa isa't isa? Like for example, pinag-usapan niyo na ba yung pera? Sinong hahawak ng pera? Trabaho? Future plans nyo bilang mag-asawa? Pareho ba kayong pananaw pagdating sa pagpapalaki ng anak? Value sa buhay? Alam nyo ba kung paano nyo ayusin ang conflict, hindi pagkakaunawaan? Alam mo, ito lang ka-friendship Kung hindi nyo pinag-usapan ang mga bagay na ito, baka pag-isipan nyo muna, ipagpaliban nyo muna. And I'm really so thankful and grateful. Before we got married, we visited around, I think, 13 couples. And napag-usapan namin itong mga mahalagang bagay within money, relationships, in-laws, outlaws. We also talk about intimacy or sex. Pinag-usapan namin talaga ito lahat. Kaya nga by the grace of God, we were able to avoid a lot of landmines when it comes to relationship. Number 5, sign kung ready ka na ba talagang magpakasal. Hindi ka lang naghahanap ng someone to complete you because you are already complete. Yes. Kasi minsan nabubudol po tayo na sinasabi, you complete me. Diba?
Alam mo, grabe yan. Ito lang po sabihin ko sa inyo. If you are expecting your partner to complete you, you'll be disappointed. Bakit? From what I've learned in life, one incomplete person plus another incomplete person, put them together, two incomplete persons. One lonely person plus another lonely person, put them together, two lonely person. It should be one complete, happy, and fulfilled person plus another complete, happy, and fulfilled persons, put them together, two complete and happy, fulfilled person. Diba? Ang goal mo hindi ka lang hanap ng makakasama sa buhay. Ang goal mo is magbigay ng iyong buhay para mas lalo pang gumanda ang inyong buhay. Maniwala kayo, iba po yung expectation versus reality. So if your goal in a relationship is to give, not to get, handa ka na. So mga kapatid, ang pag-aasawa po ay hindi lang para sa mga love-love. Kailangan po paghandaan natin mentally, emotionally, financially, and spiritually. Kaya kung meron ka ng 5 signs na ito, ano po itong mga 5 signs na ito? Stable ka na financially, ready ka na mag-commit and compromise, alam mong may responsibility, napag-usapan yung mahalagang bagay, at hindi ka naghahanap lang ng kasama dahil kompleto ka na. Kaya kung nakalima ka sa signs na ito, congratulations, ready ka na mag-asawa. Kung hindi pa, huwag ka muna magmamadali. Mas mabuti na maghintay kaysa magkamali. Tama? Kaya ang tanong ko po sa inyo bago tayo magwakas, anong pinaka-importanting sign para sa iyo para malaman mo kung ready ka na mag-asawa? I-comment mo na lang sa baba. Sana naka-enlighten tong episode na ito. Kaya i-share nyo to sa mga taong gusto na talagang lumagay sa gulo. Tahimik po. Okay? And don't forget to follow me and subscribe for more information. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.